At ako ay pagpapasensyahan niyo na po kapag ako ay gumagala na. Ay naapektuhan lang po ng lamig ng panahon. Pero ganun pa man po mga kapatid, hindi po hadlang anumang karamdaman. Amen? Hindi hadlang ang anumang nararamdaman sa ating paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Tayo po ay sa madaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita na patuloy po ninyong babahagi sa aming Panginoon sa pamamagitan ng iyong lingkod. Dalangin namin na itong salitang ito ay maging powerful sa life ng bawat isa. Salamat o Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Pakibati nga po yung katabi. You look great kapag nasa presensya ng Panginoon. Amen. Salamat po sa privilege na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa bagong building talaga, sa new place po natin. Amen! Praise God! Sige po, parangalan po natin ng Diyos. Pamagitan natin mga palakpak. Hallelujah! Praise God! Sarap pala ng mag-share ng word of God pag sariling lugar na. Amen! Salamat. Nakakami sa Panginoon kasi dati pinag-pray pa lang natin. Wala pa. As in bare pa talaga lahat to. Walang wala. Pero grabe, kabutihan ng Panginoon. Kaya wag po tayong tumigil sa panalangin at pananampalataya sa ating Panginoon. So meron po akong tanong sa inyo, sino dito yung naranasan nyo ng maligaw? Naligaw ka na? No? Diba, nakakatakot, nakakakaba kasi naligaw ka na. Paano kung walang signal, di ka makapag-waste? Ako po sa bilang delivery rider, madalas sa akin yan yung naliligaw kasi mismo yung map namin, nililigaw kami. Ito na yung lapit lang pala sa isip ko, lapit lang pala. Kaya na yung way niya, motor po ako, pero pinapadaan niya ako sa NLEX. Hiyang-hiya ako. Magkasabayan ko yung mga 4 wheels Sabi ko, bakit kaya ganito to? Bakit kaya dito ang pinapanay ito talagang mga mapa na to? So nagkandaligaw-ligaw ako. Naranasan ko din po nga nakadaan sa isa sa delikadong lugar dito sa Pampanga. Kung alam niyo po yung Rojas, tsaka Daang Bakal. So, ang prayer ko, hindi po ako familiar sa lugar na yun, pero sabi ko, Panginoon, ingatan niyo po ako sa biyaheng ito. So katanghali ang tapat, nakadaan ako sa lugar na yun. Nagtataka ako, bakit yung lugar na yun? Maraming bahay pero walang tao. Tapos nakadaan din ako sa may tunnel. Sabi ko, grabe naman itong lugar na to na dinaanan ko. So, ang pinaka-safest way niya pala is sa main road lang. So sabi ng pinag-deliveran ko, ma'am, saan ka tumaan? Ay, doon po. Dito ko tinuro ng waste. Ay, ma'am, napaka-delikado doon. Medyo puta pala yun, no? Medyo hindi magandang gawain. So, may mga karanasan po yung mga ibang delivery rider na nung nakamotor, pumasok, naglakad na lang palabas. Oh. So, sa Diyos, ang kapurihan sa protection na pinagkakaloob niya sa akin that time. So, sino naman yung nakaranas na nangopya? Dahil di mo alam yung sagot sa yung exam. Tapos yung pinagkopyahan mo, mali din pala. So, ang ending, pareho kayo bagsak. Di ba? Di ba? Ang hirap no, yung aalamin mo yung katotohanan, tapos mali din yung sinabi niya. So ito naman, sino yung nakaranas ng nalunod na? Yan, meron tayong karanasan dito si Pastor Jimbel, tsaka si Pastor Gino, yung kuya ko. Grabe yung pangyayari na yun. Oh, no? 3, Pastor Gino, si Pastor Roger, tsaka si Pastor Jimbel. Puro pastor. Diba kung pinahintulutan ng Panginoon na sila ay malunod na time, hindi natin ma-experience to. Tsaka ano na lang kaya mangyayari sa buhay natin kung walang mga lingkod ng Diyos na mga ngalaga sa atin. Amen po ba? Alam niyo po yung mga bagay na yun, parang pag nandun ka na sa sitwasyon ng nalunod ka, tapos na-rescue ka, akakalain mo sa isip mo, laging nasa sinasabi niya, akala ko, huling bahagi na ng buhay ko yun. Akala ko magiging kwento na lang ako. Yung mga term nila, no? Pero mayroon din ibang lunod.
May ibang lunod, may isang lunod din dito eh. May lunod sa utang, naranasan din po natin yan. Salamat sa Lord, inahon niya po kami. Amen. Praise the Lord. Ayan, ano niyo po, meron po akong sinesearch ko po sa internet yung bang lagi na lang hinahanap ng tao. Ano yung sinasaliksik lagi ng tao sa buhay? So, ang lagi pong lumalabas doon, yung top answers ay yung kanilang direksyon o yung patutunguhan nila sa buhay. Pangalawa, yung kanilang importansya sa buhay nila, pinaka-priority, ay yung kanilang kalusugan. Buhay sa handang ibenta, yung ari-arian, para lang sa buhay. So, meron pong nangihingi doon banda sa amin, ano ho siya yung, hindi siya normal na tao eh, pero tao pa rin, hindi nga na siya normal. So, ano siya yung parang isgatan, uy! Si Mede na ako, yun na lagi niya sinasabi kasi gutom na nga daw siya, pag di mo siya bibigyan, yung gutom niya makakapatay daw sa kanya. So, lagi niya yung sinasabi niya. So, yun daw that time, ang kwento sa kanilang buhay, hindi daw siya ganun noon. So, sila daw yung pinakamayaman doon sa lugar ng Bicol nung kapanahunan nila. Then dahil itong mga ito, sakitin, nagkaroon na infection, yan, lagi nadadala sa ospital hanggat yung ari-arian ng kanyang pamilya, ng kanyang magulang, naibenta. Alang-alang sa batang ito. Mabuhay lang yung bata. Napaka-importante pala ng buhay. Naranasan nyo na ba na ibenta lahat ng ari-arian o yung gamit ninyo, alang-alang lang sa gamot? Diba? No, ano pa? Ang sinasaliksik din ng tao ay yung meaning nila sa buhay o yung seguridad sa kanilang buhay. Kaya nga, di ba may mga plan, yan. Kasi yung security, lagi yun ang kanilang hinahanap. At lagi itong tugma, kung ano yung need ng tao, lagi itong natutugma sa pinuprovide ng Diyos sa atin. Amen? So sabi nga po sa John 14 verse 6, Jesus told him, kasi sabi po ni Jesus dito, lagi na siyang nagpaparinig na ako ay pupunta sa aking paroroonan, nung hindi kayo makakapunta sa aking paroroonan. So sabi naman sa kanya ni Tomas, Jesus, paano kami makakapunta sa iyong paroroonan? Hindi naman namin alam yung daan. Papunta dun. So sabi ni Jesus sa kanya, I am the way, I am the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kung ating mapapansin sa word, sinabi ni Jesus ay the way. I am the way, the truth, and the life. So, pansinin po natin yung word na the. Very small detail lang pero napaka-importante pala. So, kasi hindi sinabi na I am a way, a truth, and a life. So, ang sinabi doon, I am the way, the truth, and the life. So, bakit? Ano bang difference nung A doon sa the? So, yung A pala is known as indefinite article. So, yung the naman ay definite article. So, ang pinaka-major difference between A and the is yung A, hindi siya specific. Pero yung the is specific. At yung the, na itatitle natin siya or it's a name. So, pag sinabi natin Holy Spirit, yung Holy Spirit, pero pag sinabi natin the Holy Spirit, so may authority siya. So, parang pag sinabi natin, dun sa daan na yon, yung daan, highway. So, ano yung highway na yan? So, pag sinabi natin alley, MacArthur, ano pa may pangalan nila dyan, highway pa rin yan. So, andun yung kanyang firm na ako talaga to. Maaaring may mga replika man dyan, pero walang makakaagaw dun sa titulo ko. Ako ito. So, yun po yung difference nila. So, pag sinabi, halimbawa, a man is coming today. So, sino yung man na yun? So, yun pala yung ibig sabihin nun. Kaya, mukhang wala lang, hindi lang natin masyadong pansin yung word na the, pero mahalaga pala yun. Kasi bakit? Kapag hindi natin naunawaan yung word na yan, na si Jesus pala ang specific na tinutukoy doon sa daan na yun, sa katotohanan,
At doon sa buhay, marami tayong sasaliksikin ibang daan. Ito paraanan pala para tayo ay maligtas, magpakabuti ka lang. Di ba? So, meron po ako 4 points na aking iiwan po sa inyo. Unang-una, Jesus is the way. So, Jesus did not tell the disciples about the way. So, or show them the way. Pumunta kayo doon. Ganun yun. Hindi niya sinabi yun, but sinabi niya, I am the way. Meron ka bang daan na hindi mo alam patutunguhan? Jesus is that way. Jesus is the way. Amen? Kung may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin alam na yung ating bang mga panalangin ay naririnig ba ng Diyos? Yung ating petitions, yung ating prayers, yung ating mga hinaing. Kapag ito ay dumaan kay Jesus Christ, nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, makaka-assure tayo na ating panalangin ay makakarating sa ating Diyos Ama. Why? Because Jesus is the way. Amen? So, kung nais natin malaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kung meron sa atin dito, hindi mo alam, lumaki ka na lang, nag-edad ka na lang, hindi mo pa alam kung ano yung patutunguhan mo sa buhay. Kapatid, kung yan ang kaguluhan sa iyong kaisipan, kung ano-ano na yung ginagawa mo para lang malaman yung kahulugan ng buhay mo, kung saan ka patungo, si Jesus ang daan. At kailangan mong lakaran. Kay Jesus lang matatagpuan yung tamang direksyon ng buhay. Kaya pansin natin, yung taong wala sa Diyos, bali-balik ko ang buhay. Hindi alam yung direksyon. Hindi alam yung patutunguhan. At walang patutunguhan. Pero yung tao na merong Jesus sa buhay, ang ganda ng pinatutunguhan. Amen? Pangalawa, Jesus is the truth. Anong ibig sabihin po nito? Kung naghahanap tayo ng sagot sa ating mga katanungan sa buhay, siya ang ating katugunan. Siya ang ating kasagutan. Amen? Bakit kaya sinabing truth? Kasi merong pagsisinungaling. May deception. Merong hindi tama. Kaya nga merong truth. Jesus is the truth. Kasi ang mundo, mag-i-implement sa atin yan ng maling kaisipan, maling thoughts, maling words. Kaya nga Jesus is the truth. Minsan pa naman kung ano yung trend, yun pa naman yung mabilis nating ina-adapt. At hindi natin alam na yung trend na yun, nasa katotohanan kaya yun. Ito ba yung maglalapit sa akin sa Diyos o maglalayo sa akin sa Diyos? At minsan pa naman, mukha pa naman na yung bagay na ating narinig, nakita, mukha siyang totoo, mukhang biblikal, pero hindi pala. Ang dami naglipana ng mga katuruan, no? Ang daming mga naglipana. So, gusto ko lang po kayong bigyan ng isa pang halimbawa doon sa truth. Na-preach pa ito ni Pastor Jumel sa atin, yung facts versus truth. So, halimbawa, yung facts, wala ka talagang panghanda sa Pasko. Kasi sa ngayon, wala ka. Pero yung truth, di ka sure. Yung truth, di mo alam. Yung plano ng Diyos sa'yo. Dahil nagsisimbang gabi ka, di mo alam, napapansin ni Lord yung puso mo, yung pala yung prayer mo, no, Lord, panghanda lang sa Pasko. Pero alam mo, iba yung prepare ng Lord sa'yo. So, ano pa? Yung fact, ito yung nakikita natin sa realidad. Ito talaga, yung fact, walang-wala ka talaga. Yan talaga yung realidad. Pero yung truth, ito yung pinanghahawakan mo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kung tayo ay naguguluhan sa buhay at hindi mo alam ang iyong gagawin, lumapit ka kay Jesus. Kasi nasa Kanya ang sagot, nasa Kanya ang katotohanan. Siya ang magbubukas sa ating kaisipan kung ano yung dapat natin gawin at kung ano yung katotohanan sa sitwasyon na naguguluhan tayo. At isa pang fact dito sa atin is yung tugon ng Panginoon sa ating panalangin. Pero ang truth dito ay God has a better plan for us.
Kasi hindi lahat ng ating prayer ay laging yes si Lord. Minsan no is God's answer. Kasi meron siyang higit na magandang plano para sa atin. Maari yung facts ay may pagsubok ka. Maari ngayon, ngingiti-ngiti ka lang pero may pagsubok ka. Pero yung truth ay kasama mo ang Diyos. He will fight for you. You are victorious. Yun yung katotohanan. Kaya lang ini-implement ng kaaway sa'yo, ay, wala, mahina ka lang. Hindi ka kasi malakas kay Lord mag-pray. Yun yung ini-implement ng kaaway. Ano pa? God will provide. Ang sasabihin ng kaaway sa'yo, ay wala. Hindi maririnig ng Diyos yung panalangin mo. Pero yung truth, God will provide. God will supply. God will make a way. Amen? God will supply all your needs according to His riches and glory. Amen? God can change you. Ang sasabihin ng mundo, wala ka ng pag-asa. Hanggang dyan ka na lang. Pero ang truth doon, God can change you. Your family can change. God can change your family. Amen? Sinasabi ng kaaway sa'yo, walang pag-asa yung life group mo, pero sinasabi ng Diyos, I will multiply your life group. Tutulungan kita. Sasamahan kita hanggang dulo ng mundo. Yun ang pangako ni Jesus sa kanyang disciples. At lagi ho nating alalahanin, disciple tayo ni Jesus. At yung pangako niya sa disciple, hindi mababali yun. Once na disciple ka ni Jesus, sasamahan ka niya hanggang dulo. Kaya kung nakikita mo na hindi lumalago ang yung life group, hindi lumalago ang yung sitwasyon, ang katotohanan niyan, ang Diyos naghahanda ng malaking bagay sa buhay mo. Huwag na huwag ka lang lalayo sa Diyos. Kasi pag lumayo ka na sa Panginoong Hesus, hindi mo na makikita yung katotohanan. Makikita na lang natin yung realidad. Magre-rely na lang tayo sa facts. Students, minsan, nagka-rely tayo sa grades. Pero yung truth doon, kaya mo pang i-improve yun. Amen? Minsan nakikita lang natin yung sitwasyon, kinukulang tayo. Ang daming naghahabol sa ating bayarin, pero yung truth doon, malalampasan mo rin yan. Mapapagtagumpayan mo yan kasi bakit? Idadaan ka ng Diyos sa test para may testimony. At mailabas yung katotohanan ng kapangyarihan ng Panginoon. Why? Because Jesus is the truth. Kaya kapag si Jesus ang ating inangkin na katotohanan sa buhay natin, anumang iharap ng kaaway sa buhay natin, hindi natin yun paniniwalaan. Bakit? Ang katotohanan si Jesus na. Parang sa junk shop lang ho namin yan dati. Alam namin yung reject. Kahit na ilagay yan dyan, reject talaga yan. Kahit pinturahan mo pa yan, reject talaga yan. Kasi bakit? Alam namin kung ano yung totoo. Amen? So pangatlo po, Jesus is the life. Ibig sabihin po, Jesus is our satisfaction sa ating buhay. Yung buhay na hinahanap natin, yung buhay na masaya, hindi natin mahanap talaga yan dito sa mundo. Panandalian lang yan. Pero yung kagalakan, na kahit may pagsubok ka, nagagawa mo pang ngumiti, nagagawa mo pang maglingkod, yan yung makikita natin sa ating Panginoong Hesus. Yan yung ating mararanasan. Amen po ba? Kasi bakit? Si Jesus yung ating buhay. Lord, pagsubok lang to, ikaw yung aking Diyos. Lord, kalagayan lang to, karamdaman lang to, pero ikaw yung aking kagalingan. Because ang pinaka-most important doon, yung life. Kanino yung buhay mo? Sino ang umahawak sa buhay mo? Sino yung nasa buhay mo? At yung ating buhay si Jesus para siyang oxygen sa ating buhay. Amen? Kahit sabihin nila, pag nagfa-function yung heart, yung brain, pwede pa. Pero pag tanggal mo ng oxygen, di ba? Bakit yung mga coma, kailangan pa rin ng oxygen? Kung sabi nilang, pwede pa naman dahil yung brain daw nagfa-function pa. Yung heart nagbe-beat pa. Pero bakit kailangan pa nila ng oxygen kung okay lang pala na nagfa-function pa yung ibang organs nila? Kasi napakahalaga ng nagsusupply ng buhay. Amen? Praise God. At si Jesus, yung ating buhay, at siya, yung ating supplier ng ating buhay. Kumbaga,
Kung tayo ay hiwalay sa Panginoong Hesus, wala nang meaning yung ating buhay. Life is meaningless without Jesus. At kung tayo ay kay Jesus, napaka-meaningful ng ating buhay. Hindi madali yung ating buhay, pero ito ay matagumpay. Ito ay matagumpay. Sabi mo sa katabi mo, ito ay matagumpay. Amen? Praise God. Pang-apat po, Jesus is the assurance. No one can come to the Father except through me. Kung si Jesus ang nananahan sa ating buhay, insured ka. Kaya nga wala nating insecurities, hindi na tayo insecure kasi secured na tayo sa ating Diyos. Hindi na tayo naiinggit sa kanila. Bakit? Alam natin ang Diyos may higit na magandang bagay na inahanda sa atin. Amen? Hindi ka insecure sa iyong pagmumukha. Bakit? Alam mo, nasa harapan ng iyong amang nasa langit, napakaganda mo. Nilikha ka niya. Wala ka ng insecurity sa buhay. Na meron sila nito, ikaw wala. Wala ka ng ganon. Kasi alam mo na your everything is our Lord Jesus Christ. Amen? At Jesus is our assurance sa ating kaligtasan. Amen? Ito yung pinaka-importante sa lahat. In-assure sa atin ng ating Panginoong Hesus na tayo ay ligtas sa kanyang gawa through the works of Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kasi ating mabubuting gawa, may time frame lang yan. Hindi tayo masusustain ng ating mabubuting gawa. Para tayo ay maligtas, yun ang kabutihan ng Diyos. May assurance sa ating Panginoong Hesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one. Wala daw po talagang makakarating sa Ama, kundi hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kung nais mo masigurado ang iyong kaligtasan, lumapit ka kay Jesus. Kung nais mong masigurado ang iyong future, kahit pala future partner in life yan, future business, future na mga trabaho, future projects, pero kapag si Jesus ang kasama mo, yung mga future things na yan shall be added unto you. Why? Kasi ang first priority ng buhay mo si Jesus. Amen. So, binigyan tayo ng assurance nating Panginoon na kung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pinreach po ni Pastor Sirinian sa atin kagabi. At kung ikaw ay excited na papasukin si Jesus sa buhay mo, yung kaayusan kasi ng buhay, yung answer sa yung kaguluhan, at yung buhay na hinahanap mo, hindi mo yan makikita kung saan-saan lang, kundi kay Jesus lang. At the only way na maranasan mo yan ay hayaan mong pumasok si Jesus sa buhay mo. Ang sabi po ng Revelation, or Pahayag chapter 3 verse 20, narito ako, nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Ayan. Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Ako ay maghahapunang kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Imagine, Jesus is so gentle. Hahayaan niyang buksan mo. Ikaw ang magdidesisyon kung hahayaan mo bang siya ay pumasok sa buhay mo. Hindi kanya pipirsahin. Hahayaan kanya. Pero ang katotohanan dito, kumakatok siya sa ating mga puso. Kumakatok siya sa ating mga buhay. Alam ni Jesus ang sitwasyon natin. Alam ni Jesus yung ating burdens. Alam ni Jesus na lumiliko na tayo sa ating mga daraanan. Kaya nga, narito siya sa gabing ito. Hinayaan niya na ikaw ay makarating upang maranasan mo siya. Maranasan ang kanyang presensya. Tanggapin mo siya sa gabing ito. Buksan mo ang iyong puso at hayaan mong siya na ang mag-take over ng buhay mo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na parang walang direksyon, walang plano ang buhay, parang kung ano lang yung nangyayari, sunod ka lang at nagsasawa ka na sa ganong klaseng buhay, it's time na isuko mo ang iyong sariling plano sa Panginoon.
At kung ikaw naman ay pagod na sa iyong buhay, puro na lang discouragements, puro na lang kasakitan yung nararanasan mo, puro na lang kalungkutan, Jesus is here. Jesus is here. Handa siyang pumasok sa puso mo, kumakatok sa iyong puso, at handa siyang makipag-dine in sa'yo. Ibig sabihin, saan ka magpunta, sasamahan ka niya. Kapag sa tuwing ikaw ay nag-iisa, tatabihan ka niya. I-encourage ka niya sa pamagitan ng salitahan ng Diyos. Because Jesus is the Word of God. At ang salita ng Diyos, kailanman, irrevocable. Hindi nababali yung salita ng Diyos. Lumipas man, mawala man ang lahat ng bagay, pero hindi ang salita ng Diyos. Nananatili ang salita ng Diyos. At sa gabing ito, kung may areas ng buhay mo, ang nais mong mabigyang linaw sa Panginoon, you can raise your hands bilang pagpapakita ng pagsuko mo ng iyong buhay sa Panginoon. At sumunod ka sa aking maikling panalangin. Panginoong Hesus, ako ay narito, nagpapakumbaba at inaamin na ako'y wala kung hiwalay sa'yo. Panginoong Hesus, pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Gabayan niyo po ako sa aking decision, sa aking paglakad sa iyo. Maghari ka sa buhay ko at sa pamilya ko. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po'y mananalangin sa inyo, dakilang Diyos, aming Ama, makapangyarihan ka at buhay tapat sa iyong mga pangako. Nagtitiwala po kami sa iyong salita, Panginoon. Nagtitiwala po kami na hindi niyo po kami pinababayaan, at nagtitiwala po kami sa kabila ng sitwasyon na aming nakikita, na aming nararamdaman, na aming nararanasan. Tapat ka pa rin, O Diyos. Tapat ka sa iyong salita. Tapat kang tutupad sa iyong mga pangako na you will fight for us. That we are victorious. Pinagtagumpay mo na kami. And you will provide everything, Panginoon, na aming kakailanganin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na tumanggap sa gabing ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na pangunahan niyo po kami. At ikaw na po, O Diyos, ang maghari sa aming buhay. Patuloy na ikaw ang aming mapapurihan, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen.